Hi and welcome to my channel. This is your Mommy Manilyn for Mommy Hand Touch. And for today's video mga sis, ay magtuturo nga po tayo kung paano ang tamang pagwo-wind and paglalagay ng ating mga bobbin sa ating bobbin case. So, this is a metal bobbin. Yan, metal bobbin po ito. Kasi may dalawa tayong klase ng ating bobbin. At ang isa naman ay ang plastic bobbin. So, ang gagamitin natin sa ating machine ay plastic bobbin. Kasi mga madam, mga sir, etong sewing machine natin ay dumating sa atin na plastic bobbin na ang ginagamit. So, plastic bobbin ang nakalagay sa kanyang bobbin case. So, plastic bobbin ang ating gagamitin ngayon. So, tanggalin muna natin ang mga sinulid na nakalagay na. Tsaka tayo magwa-wind. So, meron na tayong sinulid dyan. Yan na rin ang ating gagamitin sa ating paglalagay ng sinulid sa ating bobbin. So, tanggalin ko lang mga sis. Gaya ng nakagawian, tatanggalin natin siya pababa. So, ikakat na natin, tapos hihilain natin siya pababa para hindi ma-align yung ibang dinadaanan ng ating sinulid sa ating machine. So, ayan, natanggal na. Ngayon naman ay ilalagay natin ang sinulid dito sa kanyang tensioner. Tapos ilalagay natin yung empty bobbin dito sa kanyang automatic winder. Ayan yung kanyang automatic winder. So, idadaan pa rin natin ang sinulid natin dito sa number 1 tsaka dito sa kanyang tensioner. Okay? So, asan na ba yung empty bobbin ko? At ilalagay na ngayon natin dito. Ayan na yung empty bobbin natin. So, meron siyang mga butas. So, bawat side ng ating bobbin ay merong butas. Meron dun sa kanyang ilalim o bandang taas. So, pwedeng baliktad yon. So, depende na lang yon sa paglalagay natin ng sinulid kung alin doon ang kanyang top at saka yung button. So, lagay natin yung ating sinulid. Okay. Sa paglalagay ng sinulid mga sis ay kailangan natin ilusot yung sinulid dun sa maliliit na butas sa kanyang taas. So, kung alin dyan ang magiging top niya, dun natin isusuot ngayon yung sinulid. Okay, kailangan natin isuot yung sinulid doon at hawakan yon habang umiikot mamaya yung ating winder para hindi siya matanggal. Kasi pag yun ay binitawan natin, hindi makakargahan ang ating bobbin. So, kailangan natin siyang i-hold for ilang seconds lang naman. Tapos, pwede na natin siyang bitawan pag nagsimula na siyang makargahan. So, kailangan natin siyang hilain ganyan. Mamaya, habang siya ay umiikot. Okay. So, papakita ko sa inyo mga sis na kung ano ang mangyayari pag once na atin na itong inirelease, hindi natin hinawakan. Okay? I-on na natin ang ating machine para makita na natin kung paano ang pagwo-wind para gumana na ang ating machine. So, ayan na, naka-on na siya mga Mars, mga sis, mga madam, mga sir. So, ayan na. So, bago natin simulan ang pagwawind, kailangan natin sundan yung arrow. So, kung makikita nyo yung arrow, kailangan natin siyang i-push papunta sa ating kanan. Ayan. Ganyan yung magiging itsura niya para gumana yung ating winder. Kasi pag nakaganyan, ang gagana ay ang ating needle. So, magtataas baba yung ating needle, magtatahi siya. So, yung ating winder ang hindi gagana. So, testing natin. Try natin. Wait lang. Try natin para makita nyo. So, yung bobbin natin ay nandito sa bandang kaliwa. So, ang gumagana ay ang ating needle. Stop natin.
at i-push natin ang ating winder papunta sa ating kanan. Yan. Para makargahan. Ngayon naman, lalagyan natin ang ating bobbin. So, papakita ko sa inyo, pag hindi natin hinawakan yung nilagay nating sinulid sa taas ng ating bobbin. Wait lang. I-on natin. Hindi natin hahawakan to. Nakita nyo yung excess ng sinulid kanina, di ba? May excess siya doon. Hindi natin hahawakan. At titignan natin kung ano ang mangyayari. So, yan. Nakikita nyo po ba? Natanggal na yung ating excess na sinulid sa taas at hindi nakakargahan ang ating bobbin kahit ilang ulit pa siyang umiikot. Oh, walang nakarga. Wala na yung nasa taas. So, tanggalin natin. At lagyan natin ulit ng sinulid. Sulot natin ulit yung ating sinulid papunta sa taas. At ulitin nating ilagay sa ating winder. At this time, kailangan hawak na natin ang ating excess na sinulid. Ay nako po. Hindi pa yata malagay. Ayan na. Nalagay na. Okay. So, ipupush natin. Kailangan natin isagad ang ating bobbin para maayos yung pagkakawind ng ating sinulid. Okay. And then, hawakan natin at i-on. Ayan. Kita nyo po ba? Ngayon, nagkakarga na siya. So, tanggalin na natin yung excess. Pwede na natin tanggalin yung excess. At pagkakarga na yan. Automatic na siyang magkakarga. Okay. Ngayon, sa paglalagay ng ating sinulid, ito kasing machine ko, hindi siya equally. Kung mapapansin nyo, ang nakakargahan, mas madaming nakakarga dun sa bandang ilalim. Pero sa taas niya, ay hindi nalalagyan. So, gumagamit ako ngayon ng anything, ball pen, o kaya yung mga pin, para ako na yung magkocontrol kung saan papunta yung kinakarga niyang sinulid. So, pwede ko siyang itaas para malagyan yung parteng itaas ng ating bobbin. Kasi, minsan, nasa baba lang siya. Walang laman yung bandang itaas. So, kailangan kong gamitan siya ng ballpen. So, ballpen yung nakita ko. So, ballpen na yung ginamit ko. Ganyan lang siya. Ikaw na yung magkocontrol kung saan papunta yung sinulid. Kasi pag nirelease kong ganyan, nasa baba lang. Sa taas niya, wala nang laman. So, kailangan kong ilagay yung para makontrol kung saan papunta yung sinulid. Para malagyan yung bandang itaas. So, ang ating winder ay mag-automatic siyang titigil na magkarga pag puno na yung ating bobbin. Hindi na niya hihilain. So, masisense niya na puno na siya. Iikot lang siya pero hindi na napupul yung sinulid. Hindi na malalagyan yung sinulid pa. So, hindi siya lalagpas sa ating bobbin. Tingnan nyo. Ayan o. Hirap na siyang umikot kasi puno na siya. So, that's the time na masasabi mo na tama na kasi nga puno na. Okay, so, kakat na natin siya. Wait lang, hahanap ako ng pangkat. Wala. Wala yung cutter natin. So, ang gagawin ko ay scissor na lang ang pangtatanggal ko. Yan. Okay. Ngayon, naputol na natin. Ay, tuturo ko naman kung paano natin ngayon ilalagay ang ating bobbin sa ating bobbin case. So, paano nga ba ang paglalagay ng tama sa ating mga bobbin case? So, eto, ngayon may sinulid na siya, meron na siyang taas-baba kung ano ang dapat nasa taas at kung ano ang dapat nasa ilalim. So, paano ang magiging itsura ng ating bobbin sa ating bobbin case. So, tanggalin ko muna yung mga sinulid natin na dati. Okay. At ilalagay natin yung ating bagong lagay or nilagyan natin ng sinulid na
bobbin. So, eto. So, sa paglalagay ng ating bobbin, kailangan ganyan ang itsura niya. Pagkabaliktad, ganyan ang magiging itsura niya. So, ang tamang posisyon ng ating bobbin ay ganyan. So, kung hihilain natin pababa ang ating sinulid, ay magiging letter P ang itsura niya. O, P. So, dahan-dahan natin ilalagay. Ganyan. Tapos, hihilain natin yung sinulid natin pakanan. So, pakanan siya. Tapos, babalik natin pakaliwa. Ngayon, kailangan malusot natin yung sinulid dun sa metal niya, dun sa may gilid. Merong maliit na giwang yung kanyang metal sa gilid. Doon natin isusuot yung sinulid. Tapos, hahawakan natin yung sinulid ng galing sa taas, yung top thread natin, para mahila niya yung sinulid ng ating bobbin na siyang magiging sinulid pag nagtahi tayo na nasa bandang ilalim ng ating mga tinatahi. So, magiging ganyan yung itsura niya pag nahila na niya yung kanyang sinulid. So, tuloy natin. Wait lang. Okay, kita ba? Ganyan yung itsura niya. So, hihilain natin pataas yung ating sinulid. Ayan o. Nahila na niya. Okay, taas natin. Hilain natin pataas yung ating sinulid. Ayan na. Okay, tapos, lalabas natin siya doon. At, okay na. I-cover na natin yung bobbin case natin. Susolid natin yung cover niya. At, pwede na tayong magtahi. Ready na yung ating mga sinulid para magtahi. Ganyan lang po mga sis. So, sana ay tuto po tayo kung paano yung tamang paglalagay ng ating mga sinulid sa ating bobbin at kung paano natin ilalagay ng tama ang ating bobbin sa ating mga bobbin case. Sana ay nagustuhan at natuto po tayong lahat. Salamat sa panonood. See you sa ating susunod na mga videos. And please subscribe and please share the video. Salamat po! Again, this is Mommy Manilyn from the Mommy Hand Touch. Bye!